Ang Mount Cristobal ang sinasabing alter ego ng Mount Banahaw. Mas kilala ito sa bansag na Devil's Mountain. Matatagpuan ang bundok sa pagitan ng mga probinsya ng Laguna at Quezon. May taas na 1,470 meters above sea level na mas mababa ng 700 meters kumpara sa katabing bundok nito ng Banahaw. Negatibo man ang pagkakakilanlan sa Mount Cristobal at marami man ang kwento ng katatakutan na kumakalat patungkol sa bundok, may ilan pa rin na malilikot ang isip at mapusok na tinatahak ang masukal na kagubatan. Masilayan lang ang ganda ng bundok at tuklasin kung ano man ang hiwaga na bumabalot dito. Alas 3 ng madaling araw, isang tahimik na gabi. Sa ilalim ng mapanglaw na sinag ng buwan at anino ng mga punong kahoy, tinahak namin ang masukal na kagubatan patungo sa itaas ng bundok. Gandang araw. It's 3:05. Start ng hike namin pakyat sa Mount Cristobal. So ito ang alter ego ng Banahaw. Nakakaisang kilometro na kami and halos 1 kilometro din ang haba ng sementado. Medyo nakakapagod dahil puro paahon. So ito sementado ulit. Hindi ko alam kung saan matatapos itong kalsada na sementado. So eto, start na. Papasok kami sa mismong trail pakyat ng Mount Cristobal. Wala nito mahulog. Tubig. Ha? Tubig. Ano yan? So dito sa ibaba, may mga taniman ng kamoting kahoy. Katulad ng Banahaw, protected area rin ang Cristobal. Taong 2015 nang isara ang bundok sa publiko dahil may parte ito na nasunog. At mula noon, wala na halos balita na umakyat dito. Nasa isang geographic area ang Banahaw at Cristobal. Hindi nagkakalayo ang itsura ng trail at mga puno na tumutubo sa dalawang bundok. It's 4:06. Nakakasang oras na kami at 2 kilometro. Sabi nitong guide, mas maiksi daw ito sa Banahaw. So siguro ang mga estimated na layo nito ay mga around 6 to 8 kilometers. Dahil yung Banahaw ay lagpas 10 kilometers. Ang trail dito sa Cristobal ay katulad lang din ng trail sa Banahaw. Mas masuka lang siya ng kaunti. Dahil sa Banahaw, madami pa din ang nagpipilgrimage. Madami ang namamanata. Samantalang dito sa Cristobal, sobrang limitado talaga. Dahil ipinagbabawal pa din ang pag-akyat dito. It's almost 5 AM. Nakakahalos 2 oras na kami ng paglalakad. At ayan, kitang-kita na ang silhouette ng Mount Banahaw. Ang ganda. Lumiliwanag na. Medyo marami ding trail dito sa Cristobal. So kailangan hindi ka masyadong lumayo sa mga kasama mo dahil maraming kwento dito ng ligaw. So yun nga, bukod sa mahiwaga ang bundok,
Delikado rin dahil maraming bangin. May mga bangin din siya. Ayan, medyo madilim pa lang. Hindi pa natin kita kung gaano siya kalalim. Gising na ang mga buhay ilang. Napakaganda ng himig ng mga ibon dito. Kagaya din sa Mount Banahaw. Nakalahati na natin. Kuya. Lapad na. Okay, so it's 5:56. Paliwanag na. So kumain lang kami ng almusal. And proceed na kami ngayon. Paakyat sa summit. Pa-assault na, malapit na kami sa summit ng Cristobal. So dahil protected area itong Mount Cristobal, kagaya ng Banahaw, sobrang kapal pa ng mga halaman at puno dito sa bundok na to. At kung maririnig yung paligid, sobrang gaganda ng huni ng mga ibon. So dito mo lang siya talaga makikita sa Banahaw at Cristobal. Marami na akong inakyat na bundok. Pero iba yung hunin ng mga ibon dito sa dalawang bundok natin. May mga nagsasabi na ito daw Mount Cristobal, ang evil twin ng Mount Banahaw. And dahil nasa kanluran siya ng Banahaw, kapag sumisikat ang araw, nakakanlungan ng shadow ng Banahaw itong Mount Cristobal. So, yung mga negative energy ng Banahaw ay sinasabing ina-absorb nitong Mount Cristobal. Pero alam nyo ba na ito daw Mount Cristobal at Mount Banahaw ay tinuturing na sagrado ng mga ninuno natin. Pero nang dumating ang mga Espanyol, na-demonize nila itong bundok ng Cristobal. Sila yung nagbigay ng pangalan dito na San Cristobal. So yan, medyo hazy lang siya, pero mula dito sa trail ng Mount Cristobal ay matatanaw ang peak ng Mount Halcon. Ganda dito. So yan ang Mount Halcon. Dito mas maganda. Ayan. Sumisikat ng araw sa silangan. Ayan, nakakanlungan lang ng mga puno na to ang Mount Banahaw. Wala na tayo sa assault. And sabi ng organizer namin, ibig sabihin daw nito ay malapit na tayo sa Crater Lake nitong Mount Cristobal. Mula sa trail ng Mount Cristobal, ayan ang Mount Banahaw. Medyo mataas na ang sikat ng araw.
At nararamdaman ko na ang init. Okay, 6:45. Nandito na kami sa isa sa mga peak nitong Mount Cristobal. Kung tutuusin, maraming peak itong Cristobal. Hindi ko lang alam kung ilan. Pero mula dito, ayan, yung mataas na yan, yan ang kanyang highest peak. Pero sabi ng guide namin, walang daan paakyat dyan. Mula sa summit ng Mount Cristobal, ito ang Holy Mountain ng Banahaw. Sa di kalayuan, marami akong multi-peaks na nakikita. Yan ang mga kabundukan sa Bicol region. Hindi ko lang alam kung alin dyan ang main volcano. At sa side na to, ayun, sa ibabaw ng mga ulap, natatanaw ko ang Mount Giting-Giting. At dito naman, ito ang Mount Halcon. Ito na yung trail pababa ng crater lake ng Cristobal. So ayan, sa di kalayuan, ayan pa yung ibang peak ng bulkan. So marami siyang peak. And hindi na natin siya mapupuntahan lahat dahil karamihan dyan ay walang established trail. So yan, pababa din siya kagaya ng Mount Pulog. Bumaba din kami para mapuntahan ng Crater Lake. Malalim din pababa. At ang mosi niya, parang nasa nagbago yung environment. Ang kapal ng mossy forest dito. So dahil bihira siyang naaakyat, kumakapal talaga yung moss. Hindi siya laging nahahawakan, hindi natatapakan, hindi nauga. Okay. Nandito na kami sa Crater Lake ng Cristobal. Actually, sinusubukan kong humanap ng data, historical data, kung kailan sumabog itong Cristobal. Pero wala akong makita. Pero ang pagkakaroon ng Crater Lake ito ay patunay na noong mga nagdaang taon, siguro mga 100 years or 1,000 years ago, nagkaroon talaga ito ng eruption. Ayun yung tara, puntahan natin yung mismong latian na may tubig. Kumunoy. Alam mo, mukhang kumuno yan eh. Pag mo ka pa sa loob, ayaw ko. Kakain ka lupa. Ayan siguro. So yan. Yan. Di ba kumuno yan? Mukhang mukhang malambot. Mukhang kumuno eh. Oo. Parang kumunoy siya tol, no? Parang malambot. Ito yung Crater Lake niya. Parang nga siyang kumunoy. Subukan natin. Pag kinain pa, kumunoy nga. So malambot yung lupa kagaya ng Mount Pulog. Malambot? Dito malambot oh. Malambot. This is the crater. Wala siya, musta. Okay, so ito yung isa sa mga campsite dito sa San Cristobal. So yan, sino magsasabi na walang umakyat dito? Napakalinis ng campsite. Diba? Bago ko akitin ang bundok, ay marami ng bagay ang nabuo sa aking isipan. Mga nakakatakot na karanasan na maaaring maging bahagi ng aking kwento sa pag-akyat ng Mount Cristobal. At kagaya ng karamihan,
Malaki rin ang naging impluensya sa akin ng mga kwento na aking nababasa at napanood patungkol sa bundok. Na ang bundok daw ng Cristobal ay nakakatakot, na ito ay tirahan ng masasamang espiritu. Subalit sa aking pag-akyat at pagpasok sa masukal nitong kagubatan ay hindi naman ako nakaramdam ng takot. Bagkus, kami ay malugod na sinalubong ng magandang tinig ng mga ibon. Ang mayuming panahon, hindi ito naging madamot nang biyayaan kami na magandang tanawin mula sa itaas. May mga kwentong nagmamarka ng mahabang panahon at nagiging parte na ng kasaysayan. Totoo man o hindi. Katulad ng mga kwento sa San Cristobal at ang naging bansag nito na Devil's Mountain na ibinigay dito daang taon na ang nakalilipas at tinataglay pa rin ang bundok hanggang sa ngayon. Hanggang sa susunod na akyat, ako po si Mond. Maraming salamat.